ito na naman tayo sa Bicam issue. O na-scam na ba? Na-scam na ba itong Bicam bicameral reports na puro blanco na pinag-uusapan? Kasi nga ito ang pinakamahalagang na nangyari ngayong week dahil pinag-usapan dito nga sinabi pa nga ni President Marcos, former President Duterte is lying. Sabi niya kasi nga hindi niya naintindihan na ang kanilang pinupunto ay Bicam reports. Ang pagkakaintindi naman ni President Marcos ay GAA. Yan ang ating talakayin. At lumalim na nga ng lumalim itong issue na to, guys. Kasi nga natuklasan ni Congressman Isidro Ongab na 28 na blanco items, di ba? Ang nakita niya. Ito naman si Manuel. Kilala niyo naman si Raul Manuel na siya ay talagang kontrabida kay former President Rodrigo Duterte. Hindi niya pinagtakpan itong ginawa ng kanyang mga kasamahan, o sino kaya ang naglagay ng mga pictures dahil dito sa report ng UNTV si Raul Manuel. And before that, ipakita mo natin yung report ng UNTV about sa pagsasalita ni Villanueva, Risa Hontiveros, at saka ni sino pa yung isa? Nakalimutan ko na, si Villanueva, si Erwin Gatchalian. Nagsalita sila na ang pinasinungalingan nila na wala daw blanco doon sa Bicam reports. Pero itong video na ito ng UNTV ay I don't know kung bakit hindi na siya ma-open. Naging private na siya, Pero kung gusto niyo makita, guys, yung video ay nailagay ko na sa aking YouTube kahapon. Ito yung video. Detalye na yan. Bagaman nauna na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng Yan yung ito yung guys yung video kahapon, i-double check natin kasi nga kung naka-private pwede naman siyang i-public private. Kung dinelete yun hindi na siya ma-open. Ito yung nasa link, nasa messenger ko siya, kaya i-open natin yan kung talagang available pa ba. Ayan, nakalagay na dito is if the owner of this video has granted you access, please log in, sabi niya. So i-open natin lang, open video lang yan. Ang nakalagay dyan is, anong basa niya? This video is private. Ayan, this video is private, sabi niya. Yan, naka-private na yan. O, di ba? May himala. May himala. Sabi nga ni Marcos, may himala. So, move on tayo dan sa pag-interview ng reporter ng UNTV kina Villanueva at si Erwin Gatchalian. Kita siya. May minala sa'yo. Wait lang, may customer. Okay, I'm back kasi may customer nga. At ito tayo pala mag-move on. Yung sa UNTV report, nakuha nila yung paper mismo doon sa Senado. Kaya hindi sila dapat maghukus-pukus na yung nakuha ng UNTV na papel ay may pirma. The same lang the same lang. Kung saan yung panoorin nandun lang sa aking in-upload kahapon na video dito. Ang aking title ay meron ba blanco? Ayun yung title ng aking kahapon. Pakita ko ito yung in-upload ko kahapon. Na pinag-uusapan yan, Bicam. Yan yung part 1 ng aking Bicam. Kung gusto nyo mapanood yung about doon sa nag-delete o na private na video ng UNTV, di ba? So, mabot tayo. Dito naman tayo sa walang himala. Nagsalita si Amy Marcos na hindi daw siya nagpirma talaga kasi nga kulang-kulang. Ito naman yung ebidensya. So, lahat ng ating sinasabi ay at napapakinggan nyo sa akin ay
nandito sa mga ABS-CBN, sa mga news natin nakukuha. No, sa mga news, baka sabihin nyo naman fake news. Hay, nako po, mismong mga bibig nila nanggaling guys. Kaya naman ay ating recall, report. Ayan, ito po guys. Pakinggan natin. O kaya nga, yes, talaga, yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Ma'am, niraise niyo po yan dati sa finance panel. Nakita niyo nung una. Nabanggit niyo po ba sa mga samasa? Okay. Bakit may mga blanco? Nag-privilege speech nga ako. Andun sa privilege speech ko, pinag-usapan ko na nga yan. Akala ko maaayos. Ayun. Is it highly irregular na may mga pinipirmahan na blanco? Pero, alam mo, dalawang magkaibang dokumento ang tinutukoy nila. Yung isa, yung BICAM report, na talagang blanco at kulang-kulang ang datos. Yung isa naman, yung GAA, napuno na ng mga numbers. Kompleto na yon. Hindi naman siya blanco-blanco. Yung GAA mismo na napirmahan. Yung gulat-gulat, yung BICAM, kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Ma'am, yung enrolled bill, nakita niyo po ba yung enrolled bill? Ano naman? Mayroon, wala na po siya. Wala. Kasi syempre nga, yung napirmahan, napuno na eh. Habang naghuhukay. So, yan. Yan yung sinabi ni Amy Marcos. Ang nakakagulat, bakit yung sinong nagwan, yung sa BICAM nga, blanco-blanco siya guys. Blanco-blanco. So, nakakagulat talaga yon kung sino ang naglagay. Kasi nga, may pataw na parusa kung sinong naglagay doon ng mga videos sa blanco-blanco. Alam niyo ba kung ilang taon? 6 years. At may multa na 1.2 million lang. Diba? 1.2 million lang po yun multa. Pero ang nanakawin, bilyon. Ano ba yan? Parang unfair, di ba? Unfair. Para mapatunayan ko sa inyo sa aking sinasabi ay itong si Raul Manuel. Yung sinasabi ko kanina na alam naman natin na kontrabida kay former President Rodrigo Duterte, pero ito ay tinindigan niya na totoong may blanco na sa BICAM reports at nakita naman niya ay 12, di ba? So ito, pakinggan natin. Asan na ba yun? Mahirap. Mali. Saan siya? Pakinggan natin. Ito kay Raul Manuel. Ayan. Nasa frontline ng balita niya si Marian Enriquez. Umpisa natin. Action! BICAM report ng 2025 budget si Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Importante raw na malaman kung sino ang nagdagay ng mga blankong ito. Nasa frontline ng balita niya si Marian Enriquez. 14 na blanco. Ito raw ang nakita ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa kanyang pagbusisi ng niratipikahang kopya ng Bicameral Committee Report para sa 2025 National Budget. 8 sa mga blankong ito ay sa ilalim ng opisina ng kalihim ng Department of Agriculture. May 2 rin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isa sa Philippine Coconut Authority, isa sa National Irrigation Administration at 2 sa Unprogrammed Appropriations. Aminado siyang dismayado at ngayon lang ito natidnang mabuti kahit pa noong December 11, 2024 pa ito isinalang sa plenaryo. Ilang minuto lang din daw kasi bago ang ratification nang bigyan sila ng kopya nito. Very disappointing to know noon na yung BICAM report na May sinabi ng reporter na ilang minuto lang daw binigay yung BICAM report bago ma-ratifikahan. Ibig sabihin, para hindi talaga ma-review, hindi nila makita, minadali. Ilang minuto na lang, di ba? Yun yung nakakagulat. Parang set up ba? Set up yung style. Para hindi ka na magreklamo, wala ka ng time magbasa, talagang hindi mo makikita. Pero yung iba, may utak, talagang tinignan nila yung mga nakita nila may blanco. Ang reason ni Congressman Ongap,
kung bakit na nakita yun. Kasi may gusto siyang tignan. Yung nasiro na PhilHealth budget, kung maalala nyo, very controversial yan. Hinahanap niya yun. Pero yun yung natuklasan niya, madaming blanco, di ba? Ito rin si Raul Manuel, meron siyang nakitang blanco, pero sabi niya hindi siya sanay. Ano ba yan? At ang sabi kahapon doon sa aking video kahapon na in-interview si Sherwin Gatchalian, ay mayroon silang team. Anong silbi na kanilang team kung hindi pala nakita na may mga blanco, di ba? Kaya sasabi nila, walang blanco. Meron kaming team na parang yung team niya na nagtingin doon sa bicameral report. Pero sinungaling ba to si Raul Manuel, si Congressman Isidro Ungap, si Amy Marcos? Sino nagsisinungaling sa inyo? Di ba? Or nabulag, hindi nila nakita kasi nga yung amount, ang laki ng amount, di ba? Alam naman natin na yung budget ng House at saka Senate nag-increase. Alam niyo ba kung magkano ang in-increase ng House? Ay 100% from 16 billion naging plus 17 billion, ngayon ay 33 billion. O di ba, sana all may 33 billion. Alam naman natin na ginawa yan sa aking opinion ko lang to, no? Kasi na election. Oh, di ba? Election na sa May. Kaya dinoble yung budget nila from 16 billion to 33 billion. Nag-add sila ng 17 billion. Ganon din sa Senate, tumaas ng 1 billion. Ilang lang tao doon sa quad. Ilan lang ang senador, 24 lang sila. Pero nag-additional sila ng 1 billion. From 12 billion, ngayon ay 13 billion. At hindi lang yon, yung akap na siniro ni Amy Marcos ay para ma-aproban na ng Congress at saka ng Senate. Ang ginawa ay additional 21 billion sa Congress at 5 billion sa Senado. Saan ka pa? Billion ang usapan. Billion. Alright. Continue natin kasi nga nagmamadali ako kasi nga 8 o'clock na para tinangahin katrabaho. Kailangan natin mapakinggan si Raul Manuel sa kanyang sinasabi. Kasi sa vlog kasi nga ay wala tayong computer eh. Wala tayong pambili ng computer. Take 2. Okay. Action. Dating sa mga mababatas na niratify ng House at ng Senate ay may mga blank. Giit ni Manuel, importanteng malaman kung sino ang naglagay ng halaga sa mga blankong ito. Sa batas sa falsification of legislative documents, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at multang hindi bababa sa 1.2 million pesos ang gagawa nito ng walang otorisasyon. Sana raw ay maimbestigahan itong mabuti ayon kay Manuel. Panawagan din niya sa mga kapwa kongresista na miyembro ng BICAM magsalita na. Kasi bakit pala ganito yung nangyari? Nag-meeting sila, tas kunwari pa-publicize, pero hindi naman masyadong pinapaliwanag ano yung mga basis ng mga pagbabago dun sa BICAM. Senator Mig Zubiri naman sinabing umalis siya noong pinipirmahan ng BICAM report. Pero ang dahilan niya, don't have a initial there because nung nalaman ko na kaltasan na itong mga maalaga at importante mga departments na ito, walk out na ako doon sa BICAM. pero sa sinasabing blank items sa report, I was not familiar with these mga blanks. pinabulaanan naman ni Senate President Cheese Escudero na may mga blankong linya sa 2025 budget. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na imposible rin itong mangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Morgan O, di ba? Makukulong ng 6 na taon ang kung sino man ang naglagay ng videos, sabi ni Raul Manuel. At ang nakakalungkot, 1.2 million lang yung multa. Grabe, ano? Ang laking pera, bilyon-bilyon yan, pera na yan. And then, yan lang yung parang multa. How my gulay! Sana ay maayos na kasi nga ay I think magulo itong budget for 2025. So abangan natin yung mga iba pang detalye, okay? Sa ngayon ay kailangan ko na mag-end kasi nga mag 8 o'clock na. Hindi ko pa na ipapakita si Cheese Escudero. Ayan, sabi niya wala daw unconstitutional
sa BICAM. Sir, paano magkakaroon ng unconstitutional yang BICAM? Hindi naman yan batas, yan ay basihan na batas pa lang. Ang unconstitutional ay yun yung batas, kagaya ng GAA. Pwedeng i-declare yan na unconstitutional kapag mayroon nag-challenge sa Supreme Court about yung sa mga blank item dyan nangyari sa GAA, sa BICAM, di ba? Yung GAA, wala na kasi ng blanco kasi na mayroon nang naglagay. Yun yung malaking skandal kasi nga issue. Sino yung naglagay? Ano yung basihan niya? Magkano yung amount na linagay? Ganon. Kaya itong mga hindi nakakaintindihan about sa BICAM at GAA, makalaki ang pagkakaiba. Yung BICAM composed of Congress at saka Senate. Yan, nag-BICAM sila, nagkaroon sila ng joint agreement. Ito yung ating budget, Pero meron mga blanco doon, tapos pinasa nila doon kay President. Nung nandun na kay President, yun yung magiging GAA. Diba? Before that, magiging GAA, magiging GAP, General Appropriation Bill. And then after that, mapirmahan, magiging batas na yan. Yun yung GAA, General Appropriation Act. Yan naman yung batas. Yan yung pwedeng unconstitutional ng Supreme Court kung mayroon nag-challenge na bakit may mga blanco. Yan yung mga lumalabas ngayon. Okay? So, yan. Okay, bago makalimutan, meron tayong, pinahin nyo ito guys, pinahin nyo about sa BICAM scandal o ano pa. Basta dito sa malaking issue about sa pera ng bayan. Okay, about sa 2025 budget for 2025 GAA or BICAM. Okay? Basta dito na lahat kung ano yung sagot. One word Tagalog. Kahapon may nanalo, congratulations kay GA. Yon sagot na linagay natin ay plunder. Ayan, pwedeng kasi kung may mapatunayan is yon ay parang plunder. Pandarambong ang tawag diyan, yung pagnanakaw. Okay? Ngayon naman, next na sagot ay stop na kasi maganda ako. Stop. Ang tamang sagot ay congratulations kay Ma'am. Kung may manalo ngayon, ayan. Kung may manalo ngayon, again, congratulations for GCash, 500 pesos. Ang tamang sagot ay stop. For 17 minutes transfer, ang tamang sagot ay stop. Ito po yung sagot. Yan, particular. Okay? Dito sa particular natin pinag-uusapan, iba't ibang mga senador ang nagsalita, iba't ibang mga congressman, yung mga source natin, particular dito sa BICAM, mag-concentrate tayo dito sa BICAM, particular na kailangan natin alamin kung ano ang katotohanan kung sino ang naglagay ng mga figures, sino ang nag-fill in the blanks, kumbaga sa exam, sino ang sumagot doon sa mga blanco, yun. Diba? Sa exam may fill in the blanks. Sino ang nagsagot sa mga blanco? Kasi may kaparusahan yun na sabi nga ni Raul Manuel ay 6 years imprisonment plus 1.2 million na danyos, parang gano'n, So yan, particular dito sa ating pag-inuusapan, dapat maging alerte kayo kasi na pera natin yan, pera ng taong bayan yan. Huwag natin basta-basta isipin na ang mali ay gagawin natin tama. No, you have to be participate guys. Kailangan nyo po nung aralin, sa mga gustong matutupan ng mas maging genius, punta tayo dito sa page ni Atty. Libayan. Ayan, sinasuggest ko guys kay Atty. Libayan kayo magkunang kasi nga ito ay lawyer, ito ay abogado, mas maalam siya mag-explain. Atty. Libayan, ayan, ito yung kanyang YouTube channel, Atty. Libayan, ayan. And then lahat ng issues kanya tinatalakay, sabi nga niya dito ay tinago yung ebidensya. Ayan. Yan. Chis Escudero, respect also the people. O, diba? Do not treat them as stupid. O, diba? Narinig nyo sabi ni Atty. Libayan, Chis Escudero.
Respect also the people. Do not treat them as stupid. Now, naintindihan mo na. This is Escudero. Kung ano yung pinupunto na Atty. Libayan, guys, panoorin nyo, no? Andito na yung katrabaho ko, kaya magkailangan ko na mag-end. Maraming salamat. See you again next time. Bye-bye. Andito na yung katrabaho ko. Pangyaw! Hello! Yan. Bye-bye.